Sa pagkakataong ito, nais kong imagine ninyo ang nagaganap na eksena sa ating teksto. Habang nagtuturo si Jesus sa lungsod ng Capernaum at napapaligiran siya ng napakaraming tao, ang karamihan na nandoon ay nais pakinggan ang kanyang mga sasabihin dahil sila ay namangha sa kanyang pagtuturo ng salita ng Diyos at sa mga himalang kanilang nasaksihan. Mababasa natin sa verse 20 ang ganito: Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Samantala, ang mga pinuno ng relihiyon ay naroroon din upang makinig kay Jesus, upang mag-antay na may mali siyang masabi na labag sa kautusan at maling gagawin upang siya ay kanilang maakusahan. Sa katunayan nga, inaakusahan nila si Jesus na nakikipag-ugnayan kay Satanas. Verse 22. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul, nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Tandaan natin na ang mga taong ito ay naroroon upang hadlangan ang gawain ng Panginoong Hesus. Sa kabilang banda naman, ay may isa pang grupo na nandoon din sa verse 21. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Hindi sila nagpunta sa Capernaum upang makinig sa kanya at iligtas siya sa mga religious leaders. Sila ay nag-aalala para kay Jesus at kanilang nais iuwi siya sa kanilang bahay, pagkat nais nilang iligtas si Jesus sa kanyang sarili. Sa kanilang tingin ay they are doing the Lord Jesus a favor. So, sa ganitong senaryo, ang mga taong malapit kay Jesus ay naparoon upang pakinggan ang sasabihin niya. Sila ay nakapalibot sa kanya habang siya ay nangangaral. At di kalayuan naman naroroon ang pangkat ng mga religious leaders na nagnanais mapatigil ang kanyang ginagawa. At sa likuran naman nila at ng makapal na tao ay ang pisikal na pamilya ng Panginoong Hesus na pumaroon upang tulungan si Jesus. At ang pagkakataong ito ay ginamit ni Jesus upang makapagturo siya ng kanyang relasyon with his spiritual na pamilya. Samahan ninyo akong suriin ang mga katotohanang inihahayag sa atin ng ating teksto, pagkat may ilang mahalagang aral ang tinuturo ng mga talata at inaasahan ng Panginoon na ating tatanggapin ang mga katotohanan ito. Ang ating pag-aaral ay aking binigyan ng patanong na pamagat. Kasama ka ba sa pamilya? Sa umagang ito, mayroon lamang tayong dalawang mahalagang main points at ilang mga sub-points na ipinakikita sa atin ng teksto. Ang unang mahalagang point na ipinapakita sa atin, isang tensyonadong sandali. Verses 31 to 33. Sinasabi sa mga talatang ito na habang nangangaral si Jesus sa napakaraming tao ay dumating ang kanyang pamilya. Si Maria na kanyang ina at mga kapatid na lalaki at babae. Oo nga pala, para sa mga hindi nakaalam, si Jesus ay may mga half-brothers and sisters. Ibig sabihin, pagkatapos isilang si Jesus, si Maria at Jose ay nagpatuloy sa pagtataguyod ng isang pamilya. Isa ito sa maraming talata that supports na si Jesus sa kanyang pagkakatawang tao
at mapabilang sa sambahayan nila Jose at Maria ay nagkaroon ng mga half-brothers and sisters. Ang kanilang pagdating ay lumikha ng tensyon para sa lahat ng naroroon. Sa verse 31, mababasa natin ang kahilingan ng pamilya. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Habang tahimik ang mga tao at masinsinang nakikinig sa pagtuturo ni Jesus, dumating ang kanyang pamilya. Dahil na rin sa nagsisiksik ang mga tao, hindi sila makaabot sa kinaroroonan ni Jesus. Kaya't nagpabigay alam na lamang sila sa mga taong nagsisiksikan na sabihin kay Jesus na dumating ang kanyang ina't mga kapatid at siya ay pumaroon sa kanila. Pagkat nais ng mga ito ng kanyang pamilya na siya ay tumigil sa kanyang pangangaral at sumama sa kanila upang umuwi sa kanilang bahay. Sa dahilan na sila ay nag-aalalang lubos sa kanilang nabalitaan na si Jesus ay maaaring nasisiraan na ng ulo. Verse 21, muli natin itong basahin. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Ang bagay na ito ay karanasan ng maraming mga mananampalataya nang sila ay unang makarinig ng dalisay na mensahe ng Ebanghelyo at tumugon sa pananampalataya kay Jesus na sa kanya sila ay lumapit upang makaranas ng kapahingahan sa kanilang napapagal na kaluluwa. Kung ikaw ay isang bagong mananampalataya, you should expect na ang unang pupuna sa iyo at magsasabing ikaw ay nasisiraan na ng ulo at pararatangan ng iba't ibang akusasyon ay magsisimula sa mismong pamilya mo at kamag-anakan. 1 Corinthians 4:10. We are fools for Christ's sake, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we are dishonored. Sabi nga ni Jesus, no prophet is welcome to his own hometown. Luke chapter 4 verse 24. Samantala, sa verse 32 naman, ay ating mababasa ang reaksyon ng mga tao. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang iyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Maaaring sa mga sandaling ito ay inyo nang nailalarawan sa inyong mga kaisipan ang kaganapang nangyayari sa ating kwento. Maaaring sinabihan ng mga kalalakihang kapatid ni Jesus ang mga taong nasa likuran, nasabihan ng mga taong nasa sa kanilang harapan upang maipaabot kay Jesus ang balita na dumating ang kanyang ina at mga kapatid. At di nga nagtagal, ang paabot na salita ay nakarating kay Jesus na ang kanyang pamilya ay naroroon sa likuran at nais nilang siyang tumigil sa kanyang ginagawang pagtuturo at lumapit sa kanila. Walang nakikitang mali ang mga tao sa pagkakataong ito. Sa lipunang iyon ay walang kasing halaga ang pamilya. Nakasentro ang lahat sa pamilya. Kung kailangan si Jesus ng kanyang pamilya, lubos na inaasahan ng karamihan na titigil si Jesus sa pagtuturo sa kanila at pupunta sa kanyang mga kamag-anak. Verse 33. Ang tugon ni Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Sa halip na ihinto ni Jesus ang kanyang ginagawa at pumunta sa kanyang ina at mga kapatid, sinabi lamang ni Jesus, sino ang aking ina at mga kapatid? Nagulat siguro ang mga tao sa kanyang tugon at maaaring
nasaktan ang kanyang inang si Maria sa kanyang tugon at di malayong nagalit din ang kanyang mga kapatid sa kanilang nadinig. Isipin ninyo, sila ay naglakbay mula sa Nazaret upang sunduin si Jesus at siya ay tumanggi na huminto sa pagtuturo upang makipag-usap sa kanila. Tandaan, ito ay isang tensyonadong eksena at ang reaksyon ng Panginoon sa kanyang pamilya ay tila napakalamig. Parang walang kagalakan na malaman na sila ay dumating. Ngunit ang kanyang tugon sa kanila ay napakahalaga pagkat dala-dala ng mga salitang ito ang ilang napakahalagang katotohanan. Una, mas mahalaga na unahin ang mga bagay na espiritual kaysa mga makalupang bagay. Spiritual business takes priority over earthly business. Ang earthly family ni Jesus ay nakafocus sa mga bagay na makalupa. Samantala si Jesus ay nakafocus ang kanyang atensyon sa pagsasagawa ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. John chapter 6 verse 38. Ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At yan ang dapat na nasa sa puso ng bawat mananampalataya. Gawin ang mga bagay na makalangit. Ang nakalulungkot pagkat karamihan sa mga Kristiyano ay hindi binibigyang pahalaga ang bagay na ito at mas mahalaga sa kanila ang mga bagay na kanila lamang nais gawin kaysa sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Mas inaalala parati ang kanilang mga pansariling pangangailangan at di nakikita ang pangangailangan ng iba. Mas abala sa pagbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga sarili kaysa bigyan ng kasiyahan ng Diyos na nagligtas sa kanila. Kaya nga't pinaalalahanan ni Pablo ang mga taga-Kolosas ng ganito. Chapter 3 verse 2. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Tunay na napakahirap kalaban ng ating mga sarili, pagkat ang likas na naisin ng ating mga buhay ay mga bagay ng sanglibutang ito. Kinakailangan ng matinding pagdedesisyon. Ang ikalawang mahalagang katotohanan sa tugon ni Jesus, mas unahin ang relasyon sa Diyos kaysa sa relasyon sa tao. Spiritual relationship take priority over human relationship. Mahalaga ang pamilya, ngunit hindi ito ang pinakamahalaga. May mga pagkakataon na ang pamilya ay maaaring pumagitna sa mananampalataya at sa nais ng Panginoon na gawin ng isang mananampalataya. Iyan ang problemang hinaharap ng ating Panginoong Hesus sa mga talatang ito. Dumating ang kanyang earthly family upang pigilan siya sa paggagawa ng ipinapagawa sa kanya ng Ama at pagsasagawa ng kanyang ministeryo. Kapag dumating ang oras na tayo ay dapat pumili sa pagitan ng Panginoon at ng pamilya, dapat piliin ng mananampalataya ang Panginoon at ang kanyang kalooban. Pagkat yan ang una at pinakamahalagang utos sa atin ng Panginoon. Matthew chapter 22 verses 37 to 38. Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment." And in Matthew chapter 10 verses 37 to 39, "Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me." To put our family second to God is the cross that each and every one of us must carry. Ngunit ang nakalulungkot na katotohanan ay marami sa atin ay so committed to our family life that we allow our commitments to each other to come before our commitment to the Lord.
Ang lahat sa ating buhay ay umiikot sa mga bagay na nagaganap sa pamilya. Tama lamang na inyong mahalin ang iyong pamilya. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang sinumang hindi nagmamahal sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas sama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Ngunit ang mga gawain ng pamilya ay hindi kailanman mas mahalaga sa gawain ng Panginoon. When your family business keeps you out of church, something is wrong. When your family business keeps you from serving the Lord, something is wrong. When your family business holds you back in your service to the Lord, something is deeply wrong. May mga pagkakataon na ang inyong commitment sa inyong pamilya at ang inyong commitment sa Panginoon ay magsasalungatan. Sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus sa mga talatang ito na ang ating pananagutan na maglingkod at unahin ng Panginoon ay higit na mahalaga kaysa sa ating pananagutan sa ating mga relasyon sa tao. Pagkat ang bawat pisikal na relasyon sa ating buhay ay magtatapos sa kamatayan. Ngunit ang espiritual na relasyon natin kay Jesus ay magpakailanman. Kaya kapag ang ating commitment sa ating makalupang relasyon ay salungat sa ating dapat na commitment sa mga makalangit na relasyon sa Diyos, ang ating commitment sa ating Panginoong Hesus ang siyang dapat manaig. Luke chapter 14, verses 25 to 33. Ang ikalawang mahalagang punto sa ating teksto ay mababasa natin sa mga talatang 33 to 35. Isang sandali ng pagtuturo. Sa halip na subukang bawasan ang tensyon, tila pinabigat pa ito ni Jesus. Ginamit ni Jesus ang sandaling ito bilang isang pagkakataon upang magturo ng ilang mahalagang katotohanan sa mga tatanggap nito. Verse 33. Ang katanungan. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Ang tanong na ito ay napakahalaga. Ang issue dito ay tungkol sa isang personal at espiritual na relasyon. Sino ang mga taong nasa isang personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo? Yan ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili. Ako ba ay nasa isang personal na relasyon kay Jesus? O bahagi lamang ako ng isang nagpupulong na grupo sa pangalan ni Jesus? Nauunawaan ko na ba what it means to be saved by God's grace? Ako ba ay anak na ng Diyos? Kapag natapos ng inyong buhay, walang mahalaga kundi ang inyong relasyon kay Jesus. Kung kilala mo siya, nakasisigurado ka sa langit ang biyahe mo. Kung hindi mo kilala si Jesus, mapupunta ka sa impyerno. 1 John 5:12. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Ang katotohanan iyan ay ubod ng linaw sa gitna ng ating modernong panahon na napakarami ang nagsasabi na marami ang daan patungo sa langit at isa lamang si Jesus. Kaibigan, maliwanag na isang malaking kasinungalingan ang pahayag na iyan, pagkat napakalinaw ang sinasabi ng Bible na si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa isang relasyon sa banal na Diyos at buhay na walang hanggan. John chapter 14 verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa verses 34 to 35 naman, mababasa natin ang qualifications. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina. Matapos ng sariling katanungan ni Jesus, siya ay tumingin-tingin sa kanyang paligid,
sa mga taong nag-aantay ng kanyang kasunod na sasabihin. At kanyang ipinahayag ang isang napakahalagang katotohanan na dapat nating lubos na maunawaan. Kanyang ipinahayag kung sino ang kanyang pamilya. At pagkatapos, ipinahayag niya kung papaano ang isang tao ay mapapabilang sa kanyang spiritual na pamilya. Una, ating makikita sa mga talata na mayroong spiritual na pangangailangan. Sinabi ni Jesus sa verse 35, "For whosoever does the will of God, he is my brother and my sister and mother." Binasa ko ang talata sa wikang Ingles upang magbigay linaw sa isang bagay. Ang ibig bang sabihin dito, ang tao ay maaaring makapasok sa pamilya ng Diyos by doing certain things for Him? Does this verse imply that those who do or does, meaning to say, gumagawa ng mabubuting bagay, would be the basis for salvation? Definitely not, pagkat napakalinaw ang sinasabi ng Bible sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast." Dapat nating tandaan that Jesus already did everything that was required to make salvation available to those who will believe. There is no more doing on our part to be saved. Kung magkagayon, ang dapat na tanong ay, ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang ang gumagawa ng kalooban ng Ama? Sa John chapter 6 verse 40, maliwanag ang sinasabi tungkol sa kalooban ng Ama. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng tumatanggap sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang isang taong naglalagak ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus ay maliwanag na pinangakuan ng kaligtasan at nagiging miyembro ng pamilya ng Diyos. 1 John 3:2, "Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is." Mayroon lamang isang kinakailangan, at ito ay ang taus-pusong pananampalataya kay Jesus at sa natapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Walang higit at walang kulang. At kung ikaw nga ay bahagi na ng pamilya ni Jesus, kinakailangan mo ding makitaan ng espiritual na mga katotohanan. Bagaman si Jesus ay pinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, there is a big possibility na ang katawang lupa ni Jesus ay nagpapakita ng ilang mga pagkakahawig sa kanyang pisikal na inang si Maria. Kung magkagayon nga, may bahagi si Jesus na physically nahahawig kay Maria at sa kanyang mga kilos o mannerism, pagkat yan ay pangkaraniwan sa isang pamilya. Ang mga anak ay nakakamanan ng itsura at mga kilos ni nanay o ni tatay. Nahahawig ang hugis at tabas ng kanilang mga muka, pati na rin ng iba pang bahagi ng katawan ng mga anak. At ang mga pagkakahawig na yan ay mga tanda na ang isang anak ay tunay ngang anak ng kanyang mga magulang. As they say, the fruit doesn't fall far from the tree. Totoo rin ito sa espiritual na pamilya ng Diyos. Bawat isa sa kanyang mga anak ay nagtataglay ng ilang mga birthmark na naghahayag sa kanila bilang mga anak ng Diyos. Gusto niyo bang malaman kung ano ang mga markang iyon? Kung mayroon ka nga ng mga ito, makatitiyak kang ikaw ay anak ng Diyos. Kung wala ang mga tandang ito sa iyo, kailangan mong lumapit kay Jesus para sa iyong kaligtasan at upang maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Narito ang mga marka
na nagpapakilala sa isang tunay na anak ng Diyos. Una, ang birthmark. Ang bawat tunay na anak ng Diyos ay nakararanas ng kapanganakang muli. John chapter 3. May sandali sa kanilang buhay nang makita nila ang kanilang mga kasalanan at naunawaan nila na nasa sa ilalim sila ng hatol ng banal na Diyos. At sa sandaling iyon, tumingin sila sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Tinanggap nila ang kanyang kamatayan bilang kabayaran para sa kanilang mga kasalanan. Sila ay naniwala sa kanya bilang ang muling nabuhay na Panginoon at sila ay naligtas. Ang sinumang nakaranas ng kapanganakang muli ay isa ng bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Ibig sabihin, ang tunay na born-again Christian ay nagkakaroon ng pagbabago ng direksyon at paraan ng pamumuhay. Sila ay lumalayo sa masasamang gawain. Ikalawang marka, ang bookmark. Ang bawat tunay na mga anak ng Diyos ay may pagpapahalaga sa Bible. Mahal nila ang Biblia at ito ang kanilang pagkaing spiritual. Matthew chapter 4 verse 4 at 1 Peter chapter 2 verse 2. Ang isang taong walang pagpapahalaga at walang pagkagutom sa salita ng Diyos ay hindi tunay na anak ng Diyos. Ang ikatlong palatandaan, ang knee-mark. Ang ipinanganak na muli ay isang taong nananalangin. Nauunawaan nila na ang panalangin ay ang kanilang koneksyon sa Ama sa langit at palagi silang naglalaan ng oras upang makipagniig sa Diyos sa pananalangin. Just as a camel finds relief from his burdens by getting down on his knees, the child of God finds hope, comfort, and help in spending time before the throne of grace. Matthew chapter 6 verse 6. Ang ikaapat na marka ng isang tunay na anak ng Diyos, ang collar mark. Lahat na ata ng sabong panlaba ay nangakong kaya nilang alisin ang mansa sa singsing sa paligid ng kwelyo at pagkakaroon ng mansa sa paligid nito ay tanda na ang tao ay isang masipag at nagsusumikap. Ang tunay na mananampalataya ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kapag ang isang tao ay tunay na naligtas, sila ay magiging abala para kay Jesus. Yan ang malinaw na turo ng Biblia. Ang mananampalataya ay magkakaroon ng saloobin tulad ng mayroon si Jesus, na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Sa ating pagwawakas, ang katanungan muli sa atin, kasama ka ba sa pamilya? Taglay mo ba ang marka ng isang mananampalataya? Kung di mo pa nakikita ang mga marka ng pagiging isang tunay na anak ng Diyos sa iyong buhay, tanggapin at paniwalaan mo si Jesus na siyang namatay sa krus bilang iyong kahalili. Siya ang nagbata ng hirap hanggang sa kamatayan upang ikaw ay magkaroon ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. At siya ay nabuhay namang muli sa mga patay upang ikaw ay magkaroon ng panibagong buhay at kasiguruhan ng buhay na walang hanggang kasama niya. Kung ikaw naman ay kabilang na sa espiritual na pamilya ng Diyos, kamusta ang kalagayan mo sa harapan ng ating Panginoon? Are you guilty of giving the Lord the backseat in your life while your family and your interests take first place? If God has spoken to you in any level this morning, you need to come before Him and ask God for the help so you can live as a true member of God's forever family. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed. God's blessing be upon us all, today and forevermore.